Dato, may nang babato sa atin. Kung sino ka man, huwag kang magbibiro ng ganyan. Kung ayaw mo ng buko, iuwi namin to. Dato, isang bungis-ngis! Walang lagdaganat, sama-samang hahanapin ang liwanag at tayo'y magpapaalin sa isang daluyong na maghahatid sa atin sa isang mahabang panaginip. Di nahihinto. Huwag kang bibitiw bigla. Huwag kang bibitiw bigla. Maglalayag patungong langit. Sino ka? Ako si Pedro Penduko, tagapagtanggol ng mga naami. Ganun, ha? Kaya bungiskis, manda ka! Nahulugan ngayon ng buko yung bungiskis. Nakatulog. Panalo na naman si Pedro Penduko. Kuya Pedro, pagkatapos nun, sino naman kinalaban mo? Pedro! Pinabili na Tatay. ng suka. Inakupos ka na ng isang dekada. Hindi pa po nakakabili, Kwento ka Lolo. na ng Aray! Yung may magdadaldal. Yung aking ipapansin naging daing na. Aray! Nasaan yung suka? Nasaan? Ito na po, Lola. Bibili na po. Bibili na po. Bibili na. Tsaka, Jojo. Ay, ikaw, Kadyo. Huwag mong kakampiyan to. Kundi malilintik ka rin sa akin. Intindihan mo? Ano? Ano na naman ginawa mo, Pedro? Ha? Nakwento ko na naman, tapos nakalimutan mo inutos ng Lola sa'yo. Uy. Aray, Lola. Nana Maria, hindi naman ho sa nakikialam ako, pero sa tingin ko ho, hindi ninyo dapat pinapalo si Pedro sa harap ng ibang tao. Hindi na ho bata ang apo ninyo. May buhok na ho sa katawan niya. Nakakagalit na kasi eh. Wala na siyang ginawa kundi magkwento ng mga kababalaghan. Ginagawa niya sa tuloy na katatawanan dito eh. Hindi ho natin masisisi yung bata. Paano naman ho kasi? Maliit pa yan ayaw na yung paglaruin sa ibang mga bata yan. Kaya yan, gumagawa ng sariling mundo. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga kwento. Walang protektahan ng apo ko. Kung pa pwede lang, na sana siyang tumanda para... Ayaw ko siyang magaya sa ama niya. Ayaw ko nang maulit kay Pedro ang nangyari kay Juan. Nana Maria, hanggang ngayon ba hindi pa niyo natatanggap ang nangyari kay paring Juan? Tanggap ko na. Pero ayaw ko nang pag-usapan to. Napakasakit ang mawalan ng anak. Hindi ko matatanggap na mawala rin sa akin ang aking apo.
Nasaan na nga pala si Pedro? Bakit hindi niya ako tinutulungan dito? Pedro! 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 Tuwang-tuwa yung si Rena nung nailigtas ko yung anak niya. May regalo daw siya sa akin. Isang malaking baul. Pagbukas ko ng baul, wow! Luwa talaga mata ko. Eh ano laman? Sexy babae na sa loob ng baul? Hindi, mas masahol pa sa chicks. Isang rekwang naggaganda na cellphone, yung may mga camera at saka video. Asa yung cellphone? Tingnan ako mo, patingin nga. Hindi nga ako nakakuha eh. Paano kasi umalon, tapos tinangay yung baul. Oy, Pedro, umuwi ka na. Hinahanap pa na ng lola mo. Ah, sige po, tsaka Jo. O ano, mauna na kami. Kailangan umuwi ng bata. Sige po. Tatay ka muna, tatay ka muna. O, mauna ka na, Pedro. Atake mo na ako. Sige po. Pedro! Tiga ka na rin, Pedro ah. Maswerte talaga tong inaanak ko. Ilang beses na ito nakaharap sa disgrasya. Parating nakakaligtas. Sana naging maswerte naman yung si Juan. Sana kasama pa natin ang pinakamagaling na albularyo dito. Bakit? Marami din naman ako napapagaling ah. Mas magaling pa rin na albularyo ang kumpare mong Juan, Radyo. Oo nga, wala na yatang tatalo pa sa galing magpagaling. Kaya ang pindo ko. Talaga. Ay, kwento niyo naman ulit tungkol kay nanay. Ako ba naman? Hindi ka pa ba nagsasawa sa mga kwento ko tungkol sa nanay mo? Alam niyo, Tay, na-imagine ko siya pag kinikwento niyo siya sa akin eh. Kaya lang, sayang, di ko na siya nakita. O sige, saka tayo magkwentuhan at matulog ka na. Tay, kantahan niyo naman ako. Nung kanta po niyo ni nanay, O sige, pero ipangako mo sa akin, pagkatapos kong kantahin, matutulog ka na ha? opo, Pangako yan. promise po. Aking mahal, huwag malulumbay. Saglit lang tayo'y mawawalay. Pagmamahal ko'y di magmamaliw. Walang hanggang makakapiling muli. Alis ka? Mangungulang ho ako ng mga halaman panggamot, Nay. Nang ganitong oras? Mas masarap pong maglakad ngayon dahil malamig at mahamog. Itigil mo yung ginagawa mo, Juan. Nay, hindi ka po pwedeng itigil ang paggagamot ko dahil marami pong umaasa sa akin. Hindi ang panggagamot mong tinutukoy ko. Huwag kang magmaang-maangan dyan. Tay? Aalis po kayo? Sama ako, Tay. Huwag na muna ngayon, anak. Ha? Sibang araw ka na sumama. Ha? Malamig, mamog. Kakasakit ka. O sige. Ako, Nay. Kaawang ka ng Diyos, anak. Tay! Mangingat kayo, ah!
lang iniisip mo, friendship pa. Ang gulat ba? Ano, ready na pumasok? Oo. Tara. Nag-iisip ka na naman, no, kung ano ikikwento mo. Alam mo, dapat gawin mo ng high-tech yung mga kwento mo. Kakasawa na kasi puro aswang at mga engkanto. Eh, gawin mo naman kaya yung tungkol sa mga alien. Iniisip ko kasi tatay ko eh. Namimiss mo na naman ang tatay mo. Sinabi mo pa. Nakakainis kasi isipin na nawala na lang siya na hindi ko man lang siya napapagtanggol. OA mo ha. Eh, bata ka pa kaya nun? Alam mo, mainis ka pag ngayon nangyari yun. Pag di mo napagtanggol ang mga mahal mo, gaya ng lola mo, kagaya ko. Ano? Ibig mo sabihin, di mo ako ipagtatanggol pag may nangyari sa akin? Ikaw pa. Talaga yung pagtatanggol mo ako? Oo naman. Dahil love mo na ako, friendship? Dahil ayoko mawala na mauutangan ng pangmerienda. Ganon? Yun lang? Ano kala mo sa akin? Nag-5-6? Pawn shop? Uy! Hintay mo ko, sandali lang! Wala ka, manununo ka dyan, sige ka! Uy! Yakin yan! Yakin yan ba? Masira yan! Kwento ka muna, kulot! Akin na yan! Oo, pare, pasa. Oo. Yakin yan ba? Masira yan! Yakin ko dun! Akin na! Kwento ka muna yung horror. Dapat may sexy, aswang. Pwede pa, uwi na ako eh! Natin ko lang si Raquel! Akin na! Akin na! Tigilan niyo yan! Tayo na, Pedro! Bakit nasa iyo yan? Tigto pare, upunin mo. Magkikwento muna si kulot bago ibigay ko to, di ba? Oh. Kapal mo nga ba? Kasi ba yan? Akin yan! Sige na, magkikwento na ako. Hindi mo ba nakikita? Inuuto ka na nila! Kwento na kulot. Parang wala nang gulo. Kung sabihin mo, naduduwag ka lang, kulot. Kaya magkwento ka na. Hindi siya magkikwento! Akin na yung MP3 ko! Sakpan ka ba? Duwag! Duwag! Buk, 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 buk! Chicken! Pare, Churchill! Sobra na kayo ah. Duwag! Lumayo ka! Pare na ba? Namba! Hoy! Pare, naiinginig. Aba! Lalaban pare! Aba! Tayo! Tayo! Sige! Lalaban ka! Sige! Hoy, awan pare! Mukhang lalaban pa! Mukhang lalaban pare! Binata ko lang! Ito lang! Akin na MP3! Oh, ito na yung MP3 mo. No! Tayo! Ha? Ano ba? Wala! Tuyo! Tama na! Tama na! Please, tama lang.
Ano? Magtatanda ka na, ha? Tuloy mo na lang sa akin, ha? Pag kaya mo na akong labanan, ha? Ha? Lampa? Tara na. You talaga, Marikit! Why do you make me pigil ba? Di ba dapat tinutulungan natin si Pedro, my love? Hoy, Maalindo! Di ba kakabilin-bilinan sa atin ni Reyna Hias? Na huwag tayong makailam sa personal na laban ni Pedro? Pero we help him all the time, ba? Like yung nahulog yung buko. Kung di tayo to the rescue, baka nabiyak na ang ulo ng Pedro ko! Iba yon. Alam naman natin na hindi ordinaryong elemento ang dahilan ng pagbaksak ng mga buko eh. Oh, you mean the dark side again? Ay, those dalakit nuns talaga. Ayaw paawat. Di ba sila nagsasawa sa mga attempts nila sa Pedro ko? Di ba nila alam that we were sent to protect him? Oo, sa masasamang engkanto, kailangan natin siyang protektahan. Pero sa kapwa-tao niya, kailangan niya ipagtanggol ang sarili niya. Kailangan niya maging matapang at hindi lang pa. Kundi, wala siyang silbi sa atin. Correct! You have a point. Pwede ba Maalindog? Tigilan mo nga yung panggagaya mo sa napanood mo sa TV. Nabubwisit na ako sa'yo eh. No deal! Oh, kawawa naman ang apo ko, nabugbog. Sino ang nanakit nito sa apo ko, ha? Barkada ho nila Chito, Lola. Yung demonyo na yon? Hindi porkit anak siya ng hepe ng pulis dito sa atin, sasantuin ko siya. Kadyo, halika, ikaw na muna ang bahala dito. Ikaw na muna ang bahala. Nana Maria, huwag na ho. Naku. Hindi, bitiwan mo ako. Palalalain Ako ang lang bahala. yung sitwasyon. Away bata lang yun. Ay, kayo hindi. rin. Pag kayo nakapatay, makukulong kayo. Paano na si Pedro? Ha? Oh. Ikaw kasi, ikaw kasi. Aray! Lola naman eh. Ako na nga po ito nabugbog, ako pang pipingutin. Hindi ba sinabi ko sa'yo, huwag kang makikipag-away? Eh, sila naman po yung nanguna eh. Tanong niyo pa kay Raquel. Kahit na, dapat hindi mo na sila pinansin. Wala ka namang alam dyan sa mga suntukan na yan. Nana Maria, tama rin yung paminsan-minsan. Hoy! Huwag mong tuturuan, ha? Na maging violent itong apo ko. Bata pa yan. Naintindihan mo? Ganun, kayo nga. Tumahimik ka! Kundi kang malilinti ka sa akin! Tandaan mo ha, pag susunto ka, parating nakataas ang kamao ha. Depensa. Tapos gagamitin mo yung lakas mo ha. Ganun ho. Ha? Pero so, ganun. Ha? Sige. Ikaw naman. Hindi ganyan sumuntok. Pambira, huwag kang matakot sumuntok ko. Bigay mo ganun ho. Pambira ka naman ho. Chong, baka pong magalit si Lola pag nalaman niya ito eh. Aba, hindi naman maaaring nakabantay parati ang lola mo. Paminsan-minsan, kailangan matuto kang lumaban din. Naku, kung buhay lang itay mo. Tiyak, sasang-ayon yun sa akin. Chong, wala na naman po si tatay. Tsaka si Lola po talagang magagait pagka nalaman niya to. Payag na, Pedro. Huwag kang duwag. Kita mo na, pati si ano sumasang... Sino po nagsalita? Alam ko na. Konsensya mo yun eh. Sinasabi niya, lumabang ka, maging matapang ka. Chong, paano naman po magiging boses babae ang konsensya ko? Boses babae ba? Oo. Bale. Subukan mo ulit. Sige. Ano mo? Hindi, diretso mo lang. Yan, sige. Mas diretso mo konti. Baka, sige. Yan, sige. Oo.
nasa mabuting kalagayan naman siya, di ba? Sa tulong namin, bukang liwayway, di tulad mo. You talaga. Huwag mo naman ginaganyan si Bukang Liwayway. Bigyan naman natin siya ng konting R-E-S-P-E-C-T. Bakit? Dapat ba? Salamat. Oh no! Nagsisimula na naman! Naglaho na ang kulay pula. Isa-isa nang maglalaho ang mga kulay hanggang sa mawala ng buhay ang Floresca. Ilang buwan na lang, matatapos na ang taong ito sa mundo ng mga tao. Ang isang taon nila ay katumbas ng isang araw sa mundo natin. Paubos na ang palugit ng mga dalakit nun. Kailangan na nating makausap si Pedro Penduko. Sa tingin ko, mahal na Reyna, hindi pa siya handa. Paubos na ang oras marikit. Kailangan niya niyang malaman na siya ang tagapagligtas. Pero paano niya matatalo ang mga dalakit nun kung ganun siya kaduwag at ganun siya kalampa? Gagawa natin yan ng paraan. Marikit, Maalindog. Kailangan lang ni Pedro malaman ang totoo sa lalong madaling panahon. Opo, mahal na Reyna. ASAP, as in, nauna po. Bahala sa inyo, mga. Saan ako bahala? Uy, si Kulot! Hoy, Kulot! Umiiwas ka ba, ha? Hindi. Kwentuhan mo na tayo, ano? Hindi pwede. Inuutusan ako ng lola ko. Next time na lang. Huwag mo naisipin yung lola mo, matanda na yun ha? Hindi pwede. Kailangan pa bumili na pandaing Mabibili sana isda. Amin yung pambili mo. Hindi pwede. Amin na! Hindi pwede. Magagalit lola ko. Amin na sabi, gumawa ka na ng kwento dyan sa lola mo. Ay, dyan ka naman magaling Bibigay mo ba o hindi? Bibigyan mo na! Isa. Dalawa! Ibibigay mo ba o bububugay ka namin, ha? Hindi. Nararamdaman niyo ba yun? Naririnig niyo ba? Bakit? Anong nangyayari, ha? Hindi niyo ba alam? Ganitong oras lumalabas ang mga engkanto. 3:00. Nararamdaman ko sila. Dito sila. Nasa paligid lang sila. Dito lang sila. Mga duwag pala itong mga to Ano? Nasinda kayo, ano? Hi, Pedro! Mami dude! Ako si Maalindog. At siya naman si... Engkanto! Dapat sa'yo. Hindi sa akin, ha? Maganda ako. Che! Engkanto po talaga, Lola. Dalawang maliliit na engkanto. May pakpak pa nga po, tsaka parang tutubi. Pati ba naman ako, pinapaniwala mo dyan sa mga kwento mo?
Totoo po, Lola. Kumuway pa nga po sa akin yung isa eh. Tama na. Hindi naman po talaga ako nag-iimbento, Lola eh. Kilala pa nga po ako ng isa eh, yung kumuway po sa akin. Sinabi na nga tama na eh. Bakit ba po kasi ayaw yung maniwala sa akin, Lola? Dahil walang engkanto, hindi totoo ang mga engkanto. Mula ngayon, ayaw kong naditinig na nagkikwento ka tungkol sa mga engkanto na yan. Pero, Lola... Ah, hindi! Simpleng bagay hindi ninyo magawa? Natakot po eh. As in, he ran to his lola scared. Sinabi ko naman ho sa inyo, mahal na Reyna, duwagyang si Pedro Penduko. Paano natin siya maasahan harapin ang mga dalakit nun kung sa amin pa lang, takot na siya? Actually po, Your Highness, may small point si Marikit. Bakit po hindi na lang tayo mag-hire ng ibang tagapagligtas? Yung siguradong matatapang, like the Abu Sayyaf, or the Magdalo Group, or yung vigilante po sa Davao. Ipagpaumanhin niyo po, mahal na Reyna. Pero may punto po ang mga lambana. Baka meron pang ibang pwedeng maging tagapagligtas. Mapapahamak si Pedro Penduko. Wala kang karapatan sumbapat sa usapang ito, Bukang Liwayway. Nag-iisa lang si Pedro Penduko, Bukang Liwayway. Nag-iisa lang ang uri niya. Alam mo yan. Nana Maria, kilala kong inaanak ko. Alam ko kung kailan katang-isip lang ang mga kwento niya o kailan totoo. Kitang-kita ko yung takot sa mata niya. Wala akong magagawa kung pati ikaw napapaniwala na rin ni Pedro. Pero hindi imposible na makakita siya ng mga engkanto. Maaaring namanan niya kay paring Juan yung galing na yan. Ayoko! Wala tayong magagawa kung yun talaga ang naturalesa ni Pedro. Hindi ako makakapayag, Kadyo. Hindi ako papayag na matulad sa anak kong aking apo. Hindi siya magiging albularyo. Hindi siya makikisalamuha sa mga engkanto na yan. Naintindihan mo? Nang dahil sa kanila nawalang aking anak. Tama na! Ang isang nawawalang Penduko sa pamilya ko. Dalawang kulay nang nabubura. Samahan mo na ang mga lambana, Pantas. Ikaw ang kumausap kay Pedro Penduko. Kumbinsihin mo siya. Gawin mo ang magagawa mo. Kinakailangan natin siyang mabawi. Kinakailangan natin siyang mabawi sa mga dalakit nun bago mahuli pa ang lahat. Si Pedro Penduko lang ang makakagawa nito. Opo, mahal na Reyna. Paano si Bukang Liwayway? Kontra siya sa misyon natin pagpapadala kay Pedro sa mga dalakit nun. Suwail siya. Wala na siyang ginawang tama. Hindi mo masisisi si Bukang Liwayway. Alam naman natin karapatan... Ako nang bahala kay Bukang Liwayway. Ako na po ang gagawa ng paraan, mahal na Reyna. Pero ang dapat natin isipin ay kung paano mapapapayag si Pedro Penduko. Hoy, okay na yung reaction mo ha. As if nung first time mo kaming nakita. Hindi kayo totoo. Tama si Lola. Imagination ko lang to. Oh, ano? Imagination ba? Nasaktan ko bait ako! Hindi mo mapapatayin! Wala makakasama ang Lola ko! Tama na! Bakit niyo nagpapakita sa akin? Anong kailangan niyo sa akin?
Malaki. Malaki. Nandito kami para sabihin sa'yo na kinakailangan mong iligtas ang buhay ng inyong ama. Sabi ko na nga ba eh. Maling tao pinagdidiskitaan nyo. Sira ba kayo? Sabog o bangag? Patay ng tatay ko. 10 taon nang patay ang tatay ko. Iba ang patay sa nawawala, Pedro Penduko. Nawawala lang si Juan Penduko, pero buhay siya. At ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya. Bihag si Juan, ang tatay mo, ng mga dalakit nun. Dalakit nun? Masasamang engkanto. Silang nagbibigay ng mga sakit sa mga taong gumagambala sa kanila. Bakit nila dinukot ang tatay ko? Magaling na albularyo si Juan Penduko. Kaya niyang pagalingin lahat ng sakit na binibigay ng dalakit nun. Kaya sila nagalit. Pero imbis na patayin siya, dinukot siya. Para kumbinsihin siya na maging magagamot nila. Ayaw ng tatay mo. Kaya nagdesisyon ang mga dalakit nun na kapag hindi nila nakumbinsi ang tatay mo na maging manggagamot nila, ay papatayin nila ito sa takdang panahon. Ngayon na to, Pedro, sa taong ito. Kaya kinakailangan mong iligtas ang tatay mo sa mas lalong madaling panahon. Tutulungan ka namin, Pedro. Magtulungan tayo. Pero kinakailangan mo munang makuha ang mutya ng puso ng saging. Pag nakuha mo na to, ihahanda ka na namin. Mutya ng puso ng saging? Pag nakuha ko na daw po ang mutya ng puso ng saging, tutulungan daw po nila akong hanapin ng tatay Lola. Kung buhay ang tatay mo, tagal na siya mamuwi. Bihag daw po kasi siya ng mga dalakit ng Lola. Kaya nga ho... Wala nang tatay mo. Wala na, wala na, wala na, patay na siya! At isaksak mo yan sa utak mo! Araw-araw, umasa ako na bigla na lang siyang uuwi. Nagbilang ako ng taon pero hindi siya umuwi. Siguro mas madali kong natanggap kung kahit paano nakita ko man lang sana ang kanyang bangkay. Pero hindi. Nanatili akong umaasa. Mahal ko ang tatay mo, Apo. Siya ang kaisa-isa kong anak. Masakit man para sa akin na wala na siya. Pero nagawa ko, natanggap ko. At ngayon, kung kailan na natanggap pa yung masakit na katotohanan yun, at saka mo sasabihin sa akin na buhay ang tatay mo, na buhay ang anak ko! Opo, Lola. At ako lang daw makakapagligtas sa kanya. Kaya nga po kailangan ko po siyang mailigtas. Ating gabi, eksaktong alas 12 ng araw na buo ang buwan kung lumabas ang mutya mula sa puso ng saging. Dapat mong abangan ang pagpatakto mula sa puso ng saging. Hindi mo dapat hawakan. Dapat diretso itong papatak sa bibig mo. Bibig mo ang sasalo. Diretso mo ring lulunin. Pero hindi yung ganong kadali. Maraming masasamang engkanto ang nakabantay sa sagingan sa gabing buo ang buwan.
Paano mo ka nasundan? May nakapagsabi sa akin, may nakakita sa'yo. Ano ba ginagawa mo dito? Pedro! Pedro, tungan mo! Tay! Tay! Itago mo ako, Pedro. Tay, ba't kayo na po kayo? Saan po kayo nang galing, Tay? Miss na po namin kayo. Tungan mo, Pedro. Parating na sila! Pedro, apo! Tatay! Gising! Nanaginip ka! Pedro! Gising! Tay! Gising! Binabangungot ka! Panaginipan ko po ulit si Tatay, Lola. Yun na naman bang mga panaginip ng bata ka pa? Opo, Lola. Pero, mas malala po. Hindi na lang po boses ni Tatay na humingi po ng saklolo. Kundi, kitang-kita ko po kung paano po siya kunin ng mga masasamang engkanto. Bangungot lang yan. Pero iba po yung nararamdaman ko, Lola eh. Parang inuutusan niya ako na iligtas ko siya. Hindi ka aalis. Matulog ka na. Akala mo matatakot mo ako sa alulong mo? Hindi yata. Matapang yata to. Akala mo ikaw lang marunong malulong? Ha? Makinig ka, Brad! Awoo! Bakit ho, Pantas? Anong nagawa ko? Ano nangyayari? Obligasyon kong protektahan ang kapakanan ng buong kaharian ng Floresca, buong liwayway. At nasa kamay ni Pedro Pinduco ang kaligtasan ng buong kaharian ng mabuting engkanto. Alam ko ang nasa isip mo. Hindi na kita bibigyan ng pagkakataon na muling traidorin ang Floresca. Pantas! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako!
Ano yun? Ahas? Ano yun? Higanting ibon? Ay, hindi ko po talaga kaya. Ayoko na. Tama nga si Lola. Uuwi na lang ako! Dito ka lang, kailangan kami nakalimot siya! Dito ka lang!